So, good afternoon again. Second function, kanina ang video na yon pinakita natin yung function niya as piso wifi. Either bumili ka ng voucher or pwede kang mag-press ng insert coin katulad nito. Okay. So, gumagana rin siya. So, ang maganda sa yung voucher, yun nga, may printout ka. Diba? Pag bumili ka, meron kang printout na pwede mong parang gawing resibo. Okay. Or tsaka pwede mong bumili ka ng voucher tapos dalhin mo sa ibang gamitin sa ibang device or ibang area. So ang maganda dito is naka-VLAN setup ito siya. And naka-gigabit ang lahat ng ports. Therefore, pwede mo siyang gamitin na multi-bendo or multi-AP. Pwede mong damihan yung AP mo. Isang ganito, tapos meron kang mga 5 or 6 na AP, iba't ibang lugar. So, pwede mong gawin yun kasi pag bumili sila, voucher dito, magamit nila yon sa kahit saang AP sila connected. Let's say, maglagay ka ng outdoor AP dito kasi may extra pa yan siya eh. Pakita natin this is using MikroTik kasi. Yan. May ports pa siya na ginagamit. May 3 pa sa MikroTik tapos may 2 pa dito sa kanyang indoor AP. So, itong kanyang indoor, pwede mo pang dagdagan ng 2 AP, tapos yung MikroTik 3 pa. So, pwede mong ilatag sa iba't ibang area para maging centralized siya. Or kahit isa lang yung machine mo. Pwede ka magbigay ng signal sa iba't ibang area. Kasi pwede ka magbenta ng voucher, which is may mga voucher na pwede nilang dalhin, gamitin. And, again, meron kang cash in. Okay, ayun nga, yung mga voucher station na ganito, pwede kang magbayad gamit yung Maya. Pinakita natin sa video number 1. Ito kasi video number 2. So, syempre, pwede ka rin mag-cash in sa iyong GCash or Maya. So, ako, wala akong GCash. Pero meron akong PayMaya. Meron akong PayMaya. So, ito yung binayad ko kanina sa video number 1 para bumili ng 1 hour voucher. So, ito yung pera ko sa Maya, 1,002. So, what if mag-cash in daw ako? Let's say, mag-cash in ako ng let's say 100 pesos. So, by the way, mayroon akong remaining, pakita ko na lang. Yan. So, number ko. Yan. So, 122 daw. So, syempre, yung 22, yun na yung income natin. Pwede mong bawasan yan, pwede mong adjustin. So, pansin mo may 9 pesos kagad, di ba? Hindi pa ako naghulog anything, pero may 9 pesos kagad doon. Kasi, nung nag-transact ako kanina, before pa ako nag-start yung video, yung tinesting ko siya kanina, sobra yung hinulog ko. Bali, pag napapasobra yung hinulog mo, kasi wala man siyang bali, i-remember niya lang yung yung account number na naghulog. Let's say itong account number ko, yung Maya ko. Pag napasobra ko yan ng hulog, let's say, sobrahan ko sadyain kong sobrahan. Yung yung credit na yun, masisave lang doon sa aking account. Para pag next time, maggamit ako ulit, tulad nito, hindi pa ako naghulog, may 9 peso, kasi yan yung sobra kanina. So, hindi siya mawawala. May bend kasi. Time limit na daw. Kailangan mabilis. Yan nga. Lagyan ko ng 100. Number ko. Yan. So, may 9 pesos yan. Kasi yun yung natira sa last transaction ko. Yan. So, magiging 109 siya. And, let's say, lalagyan ko na lang ng 10 pesos. Magiging 119. Di ba, magiging 129 siya. So, sobra siya ng 7 pesos. Kasi 122 lang yung kailangan eh. So, yung 7 na yun, maiiwan lang yun. Di siya mawawala. Bali, next time na magta-transact ka, magagamit mo yung 7 na yun. Tulad nung nangyari sa 9 pesos. So, yan. So, pag nag-process yan siya, yan, thank you. Tapos na daw. Meron din siyang resibo. And makikita mo rin man dito sa iyong cellphone na yan, naging 1,1 na siya. Hindi na siya 1,000 plus 1,100. So, yan, dyan yung niya. May, may mga, yan Yan, dyan yung reference number.
Okay, hindi ko ma-focus. Bakit ito? Focus ko yung camera. Yan. Reference number niya, E88E yung dulo. Maya cash in 100. Actually, may text naman yata yan. May text yan. Saan kayo? Dapat mag-text ito eh. Tayin ko lang. Meron niyang message yung Maya. Pero kung sakali, andyan yung ano niya, reference number niyo. Yung 4E88E. Okay. Ewan ko, minsan hindi siya katulad ito, hindi siya nag-text. Pero mostly nag-text siya. Tulad dito, you receive one in your wallet from EasyPay. Ito yung machine na to is powered by EasyPay. So, yan dyan yung reference number. Yan. Ngayon, hindi siya nag-text. Ayun, nag-text na siya. Bakit iba? 8915. Check ko na lang mamaya. Bakit? Ano yung problem sa reference number? Kasi ito dapat yung service reference number niya. Anyway, yan, papasok siya ng ganun. And then, pwede ka rin just Gcash, syempre. Pwede ka rin pumili ng e-load. Hindi ko na ipapakita yung e-load. Pwede kang pumili ng regular load. Or pwede kang pumili ng promo. Okay. Ano pa ba? Ito ba yung last? So, ayun. Meron siyang piso wifi, voucher station, cash in, cash. Meron siya ditong coins out. So, sa coins out, by the way, nung bumili ako ng ng Maya, mababawasan yun dito. Diba? 1,096 siya. Pag i-refresh natin, mababawasan yan dyan. Yan, 900 plus na lang. Kasi diba, nag-transfer ako. So, dun din kukuha. So, kung magbabayad sa atin, magbabayad ka, yung client magbabayad sa machine gamit yung Gcash or Maya, as one na yun, dito rin yung papasok sa iyong, parang account ng machine mo. Tapos, kung magta-transfer ka naman galing sa machine mo papunta sa ibang tao, dun din kukuha. So, yun. So, ganun din, let's say ito, coins out ito pwede kang mag-coins out ng Gcash or Maya. Yun nga, wala akong Gcash, so Maya na lang. Let's say, maglalabas ako ng 50 pesos. Gusto kong mag-coins out ng 50 pesos. Kasi 10-10 piso lang ito eh. So, hindi ka makakalagay ng less than or hindi divisible by 10 pesos. So, 10, 20, 30, 40, 50, ganun. So, pataas yun hanggang 500. So, yan, ang service charge niya is 627. Ito yung income ng machine natin. So, pag nag-next ka, okay. So, proceed. Yan. Ganun pa rin. Same lang sa kanina. Pag nagbabayad ka ng Gcash or Maya, kailangan mo lang siyang gamitan ng ito, QR. Scan mo lang siya, lalabas yung scanner. Itutok mo dyan sa QR code. Then, continue lang. Pay now. Yung 626, yun na yung income ng machine natin. Successful na daw. So, antayin mo na lang siya matapos. Lalabas siya ng 5 pieces na 10 pesos. Yun lang, coins out lang po ito siya. Wala siyang cash, wala siyang bills. Kasi hindi tayo inaalaw katulad nating mga private na citizens na mag-own ng bill dispenser. Kasi ang bill dispenser ginagamit lang ng mga bangko. Yun. Converted to 50 pesos. So yung 50 na binayad mo, galing Maya. Actually, binayad mo 56 kasi 6 yung income ng machine. Yan. Papasok yun dito. So from 994, refresh natin. Yan, tumaas yun siya. Diba? Tumaas siya ng konti. Pumasok. So bali, yun na yung naging income mo. Bali, kailangan mo lang lagyan ng coins doon sa coin hopper. So, gagawa ko ng video nito na sobrang haba by mamayang gabi. After ko siguro malagyan na siya ng sticker. Or kahit hindi, gawa ko ng mga tutorial video. Each ng niya. Paano siya gamitin, paano mo siya kung ikaw yung operator or owner, paano mo siya operate. Okay? Paano gumagana yung hopper na nagbibigay ng coins na pwedeng mag-coins out gamit Gcash or PayMaya. And ano-ano pa yung mga pwede mong idagdag na services para mas marami kang pagkakitaan. So yun, isa-isahin ko yung piso wifi, tsaka voucher dispenser ng piso wifi. Pwede kang bumili ng voucher, may printer naman siya. Cash in, cash out. Cash in, Maya and Gcash. E-loading, lahat ng iba't ibang klase ng e-loading. Siyempre, may income ka sa lahat ng transaction ng customers, may income ka. And meron kang coins out or cash out. So, yun nga, walang cash. Wala tayong bill na dispenser. Hindi tayo na-allow. Pero meron siyang coins out. And yun, parang pinag-isa natin yung mga kiosk at saka yung piso wifi na centralized. So, by the way, centralized piso wifi, ang ibig sabihin yan,
kahit meron lang akong isang ganitong box, pwede mo siyang lagyan ng maraming outdoor AP. Pinakita ko, may mga ports pa tayo doon sa loob na pwedeng gamitin. So mga outdoor AP katulad nito, itong H-Link, Compass, TP-Link, pwede mo siyang ilagay sa labas. Latagan mo iba't ibang area. Anyway, kung kukonek sila, kahit isa lang yung bendo mo, ito lang. Okay, kung kukonek sila, pwede lang silang bumili ng voucher. Okay? Bilan sila ng voucher dito. Tapos, pwede lang gamitin anywhere yung voucher na yun. Kasi naka-centralized setup ito siya. Multi-billion. Thank you for watching.